Kumusta po ang ato ang kampayon karon? Well, ang atong pagkampanya, I'm proud to say na it's working because previously ang atong NSB, since we started, happens only once a month. But this year, we opted to have one more schedule per month. So twice a month na ta, tungod kay dili na makaya sa atong mga providers ang atong mga kliyente nga gusto mag-NSB. In fact, kung basehan nato sa datos, last year, gikan January to June, katunga gyud atong gi-increase. Actually, it's more than half. Kasi January to June 2025, we only have 128 NSB acceptors. But karon, niabot na tag 254. And that 254, January to June lang na siya. Karon, nadugang atong July, ang atong July nadugangan og 34 kabuok. So technically, every month, we have an average of 32 clients per month. So gamay siya nga figure kung tan-awon, pero kami nagsugod ni sa 3 ka acceptor kada bulan. So imagine ang iyang progress. And before, kinahanglan pa gyud ni magkandak og daghan kaayong IEC sa community para lang naami acceptor nga kalalakinan. Kay as I have always said, daghang lalaki nga okay ra sa ilaha, muatubang og bala, dili mahadlok makigsinong bagay, pero mahadlok miskin tumoy lang sa injection. So unsa na lang kaha ang magpa-vasectomy. So karon, amuag yung gina-take pride na daghan na kalalakinan nga who opted. Kanang mo volunteer na gid sila og inquire, mo volunteer na sila og pangutana nga ma'am naa ba ni bayad, ma'am delikado ba ni, dili na kami ang adto dito sa komunidad mo gather og mga lalaki although ginahimo gyapon namo. We go to establishments, labaw na katong mga establishments na male dominated. Unsa man ning male dominated kani atong banana industry sa 3rd district. 3rd district. Daghan man tag banana plantation din na, and we all know na daghan yun ang trabahante nga lalaki. Atong mga uniform personnel, we conduct IEC with them kasi we are concentrating on the civilians. Pero kani atong mga uniform personnel, usahay dili nato mabisita. So kami, we make it an effort na we will conduct lecture to them. So kana, isa na siya sa among mga ginahimo nga lakang para makabot nato ang male sectors nato to actively participate sa family planning. Kay kasagaran manggod babae tanan. Babae mo ato sa center, babae mangayo commodity, babae ang tanang maningkamot. Pero ang mo desisyon, ang dako nga desisyon nasa bana. Sabi mo di mo sugot akong bana. Gusto pa akong bana. And with family planning, dili lang ta nakakonsentrate sa method. We encourage that the couple must talk. The couple must agree. Kasi walay laing makahatag o kaharuhay sa ilang pamuyo kung magkasinabot sila. Alright, ma'am, compare ni mo sa tubal ligation and NSV, unsay mas gina-prefer karon sa magtiayon? Sige, salamat din sa imong pangutana, ma'am. Kay isa din na siya sa hinungdan nganong nagkataas ang atong acceptor. Dili man sa pagkanang discriminate, pero ang tubal ligation requires an OR setup. Dili ni siya pwede himuon under the mango tree over the kanang na-disinfect na table. Ang BTL would require, kanang BTL nga spinal ang anesthesia, it will require recovery pa lang, at least 6 hours. Ang procedure niya, katong gikan sa paghiwa, hantod sa pagtali, that would be roughly around 30 to 1 hour. Depende sa size sa babae. Kuan sa sakit sa paminawon no, kamiskin ako, guilty ko anang kung pwede palang magtamitak ka. Pero magkadako ang tiyan sa babae, makadaghan ang taba, mas dugay ang proseso. Why? 6 layers ang tiyan. Ang tahi anak 6 layers po. So in anak kapait, ang procedure appeal ang recovery. Now we will go to vasectomy.
Ang vasectomy, no scalpel. So, ibig sabihin, wala ka gihiwa. Walay blade na gamiton. Ang scalpel is a blade. Medical term for a medical blade. So, walay hiwa nga buhaton. Pag humani mo, kanang regular band-aid, maura na siya ang ibutang. So, the procedure is about 10 to 15 minutes. Apil na ang anesthesia o ang proseso. Kung okay ra ninyo, I would voluntarily invite those interested. Di lang po ta mag-cover o pasyente. Magpag-cover pa lang man ako gi-imbita, ma'am. Di pa ko mag-imbita nga mo, appeal mo dito ka mo yung magpabasectomy. But you are free to cover for the public to know na ingana ang flow. Paabot ka dito, interviewon, then after interview procedure. The procedure itself, including your exit, would roughly around 10 to 15 minutes ang procedure. Plus post-op counseling. In 30 minutes, you're done. After sa preliminary nga registration, kasi daghan forms eh. Kasi it's a medical procedure gihapon, miski mili siya opera. So inana siya kadali. And the recovery would require you to rest at least 3 to 5 days. After that, you're good to go. If you're working sedentary and you don't exert physical effort, you can report immediately after the procedure. So, inana siya kadali o kasayon. That's why we call it, for those men who opted to undergo vasectomy, it's really an act of love to the family. Wala pa. Wala kay date. Basin na kay date naman. Data, kato akong ingon kadali na, from January to June, 2025, we have 126. Tapos, 2026, 254. So, na-increase na 128. So, yun kasi memorize mo. Dali lang siya. But, on a monthly basis, we have at least on the average, 32 acceptors per month. Sa gisugdan na mo nga tulo kada bulan. So, inana gid siya. Taas siya nga proseso, pero mapasalamaton ni karon nga open na ang ato ang mga kalalakihan on the procedure itself. Thank you. Sir, bayo sa mga na basta na ami isa ka instance na nag-cover sa mga NSB, pagka the following month, i-appeal na siya, kaya siya na siya pasyente. Pero ma'am, dili man kayo turuan na pasolo ang pangalan. Dito siguro. Dili, Okay, sir. dili ma'am, ma'am, kagaling nga ma'am sa giingon ni mo do nga dapat pag mo decide ang lalaki na mo undergo og NSV, kinahanglan siya dapat na ay consent pod sa iyang asawa. Kung sa ka importante ngano na ay consent gid dapat ang both am couple ay mga couple. Actually, sir, we don't require consent. Because in a medical field, your body is your responsibility. So, nataan na ang konsepto. But we encourage because we are promoting healthy relationship. Kaya dili mo siya maimong healthy o ikaw rin ang buot-buot. And again, isa sa concept sa family planning ang harmonious relationship with the partner. Mao nga minaatong tumo mo nang sought for ka ng kung pwede silang duha during sa counseling. Kasi lisod man god na isa lang katao imong i-counsel, kunya pamilya imong istoryahan. Kaya ang delivery sa isa ka partner dili gyud na siya kumpleto. So mas maayo nga duha sila para makabalo. So dili siya requirement but we encourage. So para maiwasan pud ma'am no kining ambot lang this is a parang very condition na kanang absurd na una no nga gusto niya i-surprise niyang asawa tapos nga vasectomy siya no tapos natingala siya nabuntis niyang asawa. So although it is absurd no pero kani ba ang isa sa mga ginaiwasan po nato? Isa na siya sa atong ginaiwasan and it's also the other way around. Na mo nang naapoy mo ingon nga di na ko isulti kay masige mo sugod akong asawa kay maguna-una siya makita ko lain. So na yung mga ingana nga senaryo.
mo na nga naatay counseling. Because it's not just an ordinary thing na mura kag ni palit og shampoo. Kapag di na kadana, ilabay na ko din nga shampoo, palit ko lang shampoo kung ano asa ko niya. So mo na nga para dili kompromiso ang imuhang pamilya, mas maayo yun nasabutan ninyo duha. Kasi pwede ikaw dili nakagustong mga anak. Pinadjud ko mga isa lang jud dilisod magbuhi. Niya si Mrs. kay gusto ko nga mag-alima og laing bata. Sumasadin si Mrs. Wala ko nimo maningita dahil si Mrs. ha. Dili siya kumbaga dili siya satisfied. So, di siya satisfied sa isa lang ka bata. So, dala-dala ko to ni Mrs. nga kanang imot sa kinabuhi. Gusto kong tulo pero isa lang kay imo na kong bana. So, mas maayo yun nga mag-istoryahan na ang magtiayo. So, kung dapat, no? Two-way ka dapat. Yes. Mura ko na siya og kuan sir, magpatugod ka og ako gyud ang akong pasumbingay permanente is planning for a house. Dili man ka magplano kung naa kay Paris nga ikaw lang magbuot nga diri ang kusina, diri ang kwarto. It was always been consultative. Kinsa asa kung saon, kung pilay budget, dili man na ikaw lang. It's also the same when you build a family. You consult each other. During the conduct of kaning tawag nato nga counseling, ma'am, unsa ba yung usual na kanang kuha nato no nga rason no nga nung gusto na gid sila magpaputol. Magpaputol o bas? Bas. Atong tiwason sir, kasi kung sa'y putol. Sorry. Sige. Well, kung absurd na yung imagination, mas dagang absurd sa main. Naay uban na dili ko gusto mo dugang og basura sa kalibutan. Sa daw to, kanong nahimong basura? Carbon footprints. Mo lang na iyang reason. Naay nag-reason out na dili na ko makita akong kaugalingon na mubuhi og bata ko. So those are concepts of single men. Usually, ang konsepto sa lalaki yun, na minyo, monetary driven. Or, compromise ang partner. Si partner di na pwede manganak. Si partner di na pwede magbuntis kay high blood. So nagkadaiyang rason. But ang pinaka-goal is dili na magdugang og bata. So mo to ma'am no na po na mention mo na yung mga single na mga lalaki nga nagpaputol og vas. Yes po, meron po tayo. Again, ang concept sa family planning is informed choice. So being a health worker, dili gyud pwede kami mong ayaw. Kasi that will form bias. Meaning, kami ang nagbuot. So, when you go to our facility, i-counseling ka, thorough counseling, especially pag bata. Kasi we have cases na 20s, 19, walay, dili pa married. Pero they opt to submit for vasectomy. Nagkadaiya po ng rason. And one factor is ang family background. So, ang counseling na mo sa married couple o sa single individual plus sa single nga bata, hindi na siya one size fits all. Kasi ang counseling depende kung unsa ang sitwasyon na naa ang tao. Okay. Nasa lang ma'am no kaniya medyo na hisgutan na to ganiya kay murag ning react mo with the term na gi-associate ang term na kapon sa vasectomy. Ma'am, to educate us all, ma'am, unsa ba di kalahian sa kapon no or castration o kining vasectomy? Yes. Sa vasectomy ma'am, ginagamit nato siya, mawalay translation sa Bisaya. Paano siya? Vasectomy din siya. Vasectomy, traditional o no scalpel vasectomy. Vasectomy are those na ay cut, na ay tahi. Sa modern vasectomy, which is no scalpel. Now, dili na mo gina-accept ang term na kapon. Because ang kapon, una, para lang sa mga hayop. Hindi ka hayop. Ikaw ay isang lalaki. So, ikaw ay taong lalaki. So, with emphasis yun siya, ng tao siya. Ang kapon, ibuok itlog sa hayop ang kuhaon. Kita wala tayo kuhaon. We just cut a portion and then tie on the opposite ends. Naalay gap. Kung mo ni straight ang imong vas deferens, we cut this kanang sa middle, and then magkuha lang tayo gamay kaayo, inana lang ang size, na dili lang din siya mag-abot, and then we
tie the opposite end of the vas deferens. So wala tay tanggalon nga muscle, unod, bukog, o sa ba. Kuha lang din siya. I-cut and tie lang din ang concept na to. So, dili siya maka-apekto sa imong kusog. Dili siya maka-apekto sa imong gana. Dili siya maka-apekto sa imong performance kung mauna ang ikabutan. O isa sa misconception makabayot, excuse me for the term, pero kung mauna imong choice, imuha din ang personal choice regardless kung saan imong sexual preference is a choice of an individual. It is not being influenced nor it is being dictated. It's an orientation, orientation and preference. It's not just, kasi naka-package ang vasectomy. We package it with the men's involvement in reproductive health. That's where our IEC would enter. Kasi how can we encourage or generate clients if limited ang ilang knowledge? So, kato-ato ang mga workers, ato-ato gina-reach out through IEC or forums. And then, from that forum, we can generate clients. So, unang ingon ko nga diverse siya kasi apil man po ato mga daily wage earners. O ganin na we try to see to it na at least 3 days na relax or dili mo siya bedridden. So, ang amuha lang is medyo kalmahin lang natin ang ating activities na lesser effort ang gina-generate because kabalo ta, kinahanglan ng trabaho atong mga kalalaking ay. Ako, ma'am, last na lang po. Ano yung mga usual misconception why men do not undergo NSD? Of course, this is on top of the quote-unquote yung kapon na ideology. Well, for one, let's accept na ang health-seeking behaviors ng ating male sectors are not as high compared sa mga babae. It has always been na ang babae would go after health provisions. Babae lang ang adto og doktor nga dalaon ang mga bata for a check-up. Babae ang mag-inquire sa center for family planning. Babae lang ang mangutana kung sa buhaton, inig na atake si husband, inig na tunog og lansang. So muna akong ginaingon na ang psyche yun sa lalaki, when it turns to health, accessing health, dili pa rin sa babae. So, kung dili pa magburol na ilang natunog sa lansang, dili din na magpa-injection. Kahit dala-dalahon lang. So, ang una ginawang strategy is to educate our male sectors in order for them to i-impart na mo ang correct health-seeking behavior. Kasi that's one. And how would we do that? Through education. Let's just educate our male sector para ang ilang access mas mo-widen kasi naan naman ang services. Ang pag-choose lang to access those services ang atong ginag-reach. So nagkakandak ng forum, mga educational class, para lang yun to increase their participation. Ma'am, super last with that. The availability of this information or education, kaunsa ka duol ni sa ato ang grassroots, meaning to say is our health centers from the barangays, our barangay health workers, are they capable of explaining enough to our men ang kaning about sa vasectomy? Sa atong mga health centers, mga naatay complete pool of medical providers. So, nagkadaiya na dito sa health center and they can answer that. So, pwede na dito mo adto ang atong mga katauhan sa health center. Kung gusto sila nga diretso counseling, they can request na katong staff sa population would cater them para ma-explain. And then, naatay regular schedules na ginapahimo sa districts kung kano sa ilang family planning day. Pwede silang mo-access din ha. And we are open sa ato ang Facebook. They can also post their inquiries or private message us and then sought for a schedule kung gusto individual counseling. We are really making sure na maabot din siya sa grassroots on top sa atong partnership sa media. And in fact, we have a regular slot sa DCDR para lang yun
tanan maabot na to. So naa sila access sa health center, naa sila access sa digital media, naa sila physical media na pwede po nila itag. So atong mga BHWs, they can offer kung sa itong mga services within the center, pero ang explanation ana mag-atubid sa health providers. Kasi kung sa manangayon siya itong BHW, o gina-empower na ko na, hindi ko na ito ginahatag sa ilatanan ang responsibilidad, kinaamantay mga personal nga maulit ilang function. So, ang trabaho sa nurse, ang trabaho sa midwife, sa population, sila din mo trabaho. By referral. Yes. But naaman sila sa center. So, ilang lang yung i-identify kay kinsa nila ipasa ang ato ang mga katawan nga mo adto sa health center. Aware sila sa services, pero ang nitty-gritty sa discussion o kung saan pag-access, katong mga personnel yun, mga health providers.